Magandang araw mga lods at welcome back sa channel ko. Sa mga naghahanap ng gabay kung paano kumuha ng professional driver's license o mag-convert mula sa non-professional to professional driver's license, nandito ang mga impormasyon na hinahanap nyo. Ibabahagi ko sa inyo ang mga qualifications, requirements, step-by-step process at ang posibleng magagastos nyo. Kaya't wag nang mag-atubiling mag-subscribe para sa mga updates at tips tungkol dito. Kung ikaw ay non-professional holder ngayon at gusto mong pagkakitaan ang iyong lisensya tulad ng mga truck driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, delivery riders at iba pa, ay professional driver's license ang kailangan mo. Pero abangan sa huling bahagi ng bidyong ito dahil may kunti akong paalala sa mga kukuha or magko-convert ng professional na lisensya, dahil hindi naman po kasi pwede na kakakuha mo pa lang ng non-pro noong nakarang linggo ay pwede ka nang kumuha ngayon ng professional na lisensya. May required po ang LTO kung ilang buwan dapat na holder ka ng non-pro license. Ngayon ay pumunta na tayo sa mga qualifications. Una, must be 18 years old and above, dahil ang edad na to ay kinukonsider na nila na alam mo na ang iyong legal responsibility at meron ka na ring maturity and experience. Meron ka na ring safety considerations at isa rin sa rason ay ang insurance purposes. Sunod, must be physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Makakatulong po ito na mabawasan ang panganib ng mga aksidente na dulot ng mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan. Sunod, must be able to read and write in English, Filipino, or any other local dialect sa lugar nyo. Para pa rin po ito sa mga exam na ititake nyo sa LTO. Sunod, must have no unsettled traffic violation. Sabi ko nga, bago kayo pumunta sa tanggapan ng LTO, ay isitol nyo muna ang mga nakabinbinin yung mga paglabag sa batas trapiko. Sunod, must have completed and passed the theoretical exam. Sabi ko nga rin na ang pagpasa sa mga exams ng LTO ay napakahalaga po para matiyak na ang mga driver ay nagtataglay ng mga kinakailangang kasanayan, kaalaman at pag-unawa sa mga regulasyon sa kaligtasan sa kalsada. Sunod, must be a holder of non-professional driver's license. Tandaan na wala na pong PDC sa pagkuha o pag-convert ng professional na lisensya dahil nag-submit na po kayo ng PDC completion certificate noong kumuha kayo ng non-pro. Yun na po lahat ng mga qualifications sa pagkuha ng professional na lisensya, at ngayon ay pumunta naman tayo sa mga requirements. Sa totoo lang ay konti lang po talaga ang pagkakaiba ng pagkuha ng non-pro at professional na lisensya, pero iisa-isahin pa rin natin ito para sa mga hindi pa nakapanood ng video ko sa pagkuha ng student permit at non-pro license. Nasa description din po ang link sa mga video na yon. Unang requirements, duly accomplished application for permits and licenses or EPL form na makukuha ninyo sa mga tanggapan ng LTO. Pero ganun pa rin, pwede nyo itong i-download sa website ng LTO at fill upan na kaagad sa bahay para hindi na kayo matagalan pa pagdating nyo sa tanggapan ng LTO. Sunod ay ang original copy ng inyong non-professional driver's license card. Hindi po pwede ang Xerox copy dahil kukunin ng LTO ang original. Yung ibang branch ng LTO ay bubutasan lang nila yung non-pro na lisensya at ibabalik din sa may-ari para hindi na pwedeng gamitin kasi may bago ka ng lisensya. Sunod ay ang original copy ng medical certificate mula sa mga LTO accredited clinic. Tapos, tax identification number or TIN sa mga may trabaho. Ngayong alam mo na ang mga qualifications at requirements, ay pumunta naman tayo sa step-by-step process. Kung qualified ka naman at naihanda mo na ang iyong mga requirements, ay pumunta na kaagad sa pinakamalapit na opisina ng LTO. Pero wag pa rin kalimutan ang proper dress code ng LTO. Sa mga lalaki ay bawal po ang nakasando, nakashorts at nakatsinilas. Sa babae naman ay bawal ang nakasando, nakatube, nakatank top, nakasleeveless, nakashorts at nakatsinelas. Pagdating mo sa opisina ng LTO ay pumunta ka agad sa customer service para humingi ng EPL form at fill upan ito kaagad.
Pero kung nakapag-download ka na nito at natapos ng mag-fill up sa bahay, ay humingi na lang ng queue number para matawag ka na sa evaluator. Dito titingnan ang lahat ng iyong mga requirements kung ito ba ay kompleto, valid at totoo. Pagkatapos dito ay tatawagin ka naman sa cashier para bayaran ang lahat ng kinakailangang bayaran. Pagkatapos sa cashier ay tatawagin ka naman sa examination room para kumuha ng theoretical exam. Kailangan nyo na po talagang mag-aral bago kumuha ng professional na lisensya dahil pag hindi kayo nakapasa sa exam ay tapos na po ang lahat ng inyong transaksyon sa LTO. Maghihintay lang po kayo ng 1 buwan bago makapag-process ulit ng professional na lisensya. Pero kung nakapasa kayo ay babalik na po kayo sa cashier para bayaran ang encoding at processing. Wala na pong practical driving test kung SIM DL codes lang ang a-applyan ninyo. Pero kung magpa-additional DL codes kayo ay saka na kayo mag-undergo ng practical driving test. Depende na po sa DL codes na idadagdag ninyo. Pagkatapos sa cashier ay tatawagin na kayo sa encoding window para sa picture, signature at biometrics. Maghintay lang po ng konti at ilang sandali ay tatawagin na kayo sa releasing window at makukuha nyo na ang inyong professional driver's license. Huwag pa rin kalimutan na pumirma sa logbook, katunayan na nakuha mo na ang iyong lisensya. Ngayon ay aalamin naman natin ang posibleng magagastos mo sa pagkuha o pag-convert ng professional driver's license. Replacement fee 225 pesos, computer fee 68 pesos, application fee 100 pesos, theoretical examination fee 100 pesos, change of classification fee 100 pesos, medical certificate 600 pesos, a total of 1,193 pesos. Hindi pa po kasama dyan ang inyong pamasahe, panggas o pagkain. Pasensya na po mga lods at inabot na po tayo ng gabi. So ito na po ang paalala ng LTO sa mga kukuha ng professional driver's license. Para sa mga may DL codes na A at A1 ay kailangang holder kayo ng non-professional driver's license for at least 6 months. At sa mga may DL codes na B, B1 at B2 ay kailangang holder kayo ng non-professional driver's license for at least 1 year bago kayo makapag-convert to professional driver's license. Maraming salamat po sa panonood at kung may mga katanungan po kayo ay mag-comment lang po sa ibaba at kung nakatulong sa iyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang sa susunod na video mga lods.